Pag alis ng eroplano, nananalangin ako, Diyos ko, kung saan mo ba ako dadalhin, ikaw na lang bahala sa akin. Kung nananaginip man lang ako, gisingin mo na ako ngayon. Wow. Sabi ko, kasi napaka-imposible eh. So yun, nung pag-take off ng eroplano, yung luha ko, sobrang di mo mamalayan. Totoo na. Oo, tapos paglingon ko ng ganyan sa kasi eksakto na nasa window side ako. Paglingon ko ng ganyan sa baba, Diyos ko, kung ito na ba yung sign ng pag-angat ko is pag-angat na rin ng buhay ko. Wow. Thank you, Lord. Gagawin ko lahat kung anong mission ibibigay mo sa akin. Yung pera, since napakadaling hanapin sa barko, wala masyado value sa akin kung malimbawa. Pautang naman, magkano? Oh, bigay-bigay pa man. Naging Santa Claus ka. Santa Claus na ako, governor na ako that time. So, yun yung nakuha kong aral na huwag. Actually, lagi ko yan ina-advise sa mga OFW. Okay. Na huwag ninyong gawin yun kasi nangyari yun sa akin. Oo. Can you consider that as a failure? Yung failure talaga yun. Napaka-failure ko yun kasi nung walang-wala na ako, wala akong malapitan eh. Nung after na nagkasakit ka na? Nung after na nagkasakit ako, asan na yung mga binigyan ko? Wala lahat. Yes, naglaho na naman sila lahat. Na lahat. Na-imagine mo na all these things will happen from yung sa bundok na nag-harvest ka ng saging. Actually, sir, one time, nasa barko ako. Yung paglabas ko sa kwarto ko, siyempre, na-Americana ako eh. Ang uniform ko is Americana. May badge ako dito na security officer, then name tag ako dito, Ariel, Philippines. Then lahat sa UA, nagbibigay sa iyo ng kasi opisyal ka. Oh. Tapos one time dumating ako sa duty free shop, may malaking salamin. Tumayo ako doon. Ikaw ba yan, Ariel? Paano ka naging ganyan despite yung buhay mo nung araw, isa kang magsasaka, isa kang ganito. Hindi yung magsasaka na kumbaga laborer ka lang. Laborer ka? Yes. Yes. Pinaka-bottom. Yes, pinaka-bottom. Sa klase ng mga farmer. Utusan ka lang, then ganun. Wow. Pero paano mo na-come up yun? Paano mo yun nalampasan? Sir, pag nababalik ka, iniiyakan mo yan? Oo. Minsan kaya minsan ina-advise ko yung mga anak ko na alagaan nyo yung pera nyo para hindi kayo matulad ng nangyari sa. Baka di nyo kaya. I-overcome nyo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Hate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos.
all certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Swan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Godel Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Paano kayo nagkakilala ni ma'am? Nakilala ko misis ko, that was my college. Kasi yung kapatid niya, sundalo. Nag-ano siya doon, namasyal. Nakita ko, maganda. Kaibigan ko yung kapatid niya. Nireto sa akin dahil mabait daw ako. Nabola Yung ko sundalo. Hindi. Kapatid niyang babae. Okay. So, yun. So, nung sabi ko, nung college na ako, graduate na ako, gusto ko na makipagsapalaran sa Manila, magtrabaho. Pumunta ako sa Manila kasi may mga kamag-anak naman, may kapatid naman ako doon, uncle. Si Mrs. naman iniwan ko. Long distance relationship kami, wala pa naman Mag-boyfriend pa lang kayo na? Yes, okay. College. So, maraming pagsubok. So, una kong job sa Manila is pagawaan ng tsinelas. So, 6 months lang ako doon. Sabi ko, hindi ko mabubuhay ang ko dito, pamilya ko. Okay. Sinabi ko, tapos nag-aral ako, nag-request ako sa mga kapatid ko, pwede bang mag-upgrade ako, mag-aral ako? May kunting pera ako dito na ipon, tulungan nyo ako pag kinulang. Nag-upgrade ako sa automotive, kasi graduate ako ng automotive. Okay. 2 years, so yun. Then nagtrabaho ako sa mekaniko, bilang mekaniko. Parang di ko nagustuhan kasi bata-bata ko pa, puro grasa na ako. So sabi ko sa kapatid ko, nung gusto ko magtrabaho sa hotel. Sige. Gusto mo mag-security? No problem, whatever na trabaho. Nag-training ako security. Naging blue guard ako sa Tagaytay Highlands for 5 months. Nakita naman nung boss namin na hindi lang ako dapat ganun. Nakita niya yon. Through my performance siguro. Dinala ko niya sa Heritage Hotel as house officer. So, naging house officer ako sa Heritage Hotel for 1 year din. Nung nakailangan nila ng medyo bravo daw, smart na pang lobby officer sa Makati, Shangri-La. Ako yung napili. Lobby officer ako doon. So, naging lobby officer ako, house officer Ito ako yung sa mga Makati, makisig na Yes po. Parang pagka pumorma eh. Oo, yung mga ganyan. At kapag nakipag-usap, kunwaring meron naman ako konti, kahit na balubaluktot yung English ko, okay lang yun, importante, naintindihan ko yung, naintindihan ako ng guest, mga foreigner naman, di naman nagko-correction yan ng, ng grammar, tayo lang naman na Pilipino, mahilig mag-correct ng grammar. So, ngayon. Yan. Tapos nung, meron, nilipat ako sa EDSA Shangri-La Hotel, undercover private detective. Yun, then sabi ng boss namin, si Captain Balasbas, Ariel, mag-aral ka kaya? Sabi niya, for international security. Sabi ko, bakit sir? Sige, mag-aral ka. Opportunity mo to. Akong bahala. So habang nagtatrabaho ako sa Shangri-La, nagtatrabaho ako pero walang nakakaalam kasi naka-civilian ako. Undercover. So, ang sarap din ng buhay pero walang tip. Walang undercover eh. So yun, it so happened na nung 2011 bombing sa New York, kung natatandaan natin yung 9/11 bombing,
nagkaroon sila ng urgent hiring dito sa Pilipinas, UK, Philippines, and Israel ng mga security sa cruise ship. So sabi ni Captain Balasbas sa akin, Ariel, gusto mo mag-apply ka sa ganito? Sabi ko, try ko. Di tinry ko naman. Ang dami namin aplikante. Sobrang dami. Fresh graduate ako ng Intel. Ayun, nung nag-apply ako, nag-exam kami. Aba, number 7 ako out of 400. Dami namin. Nakachamba. Tsambang-tsamba, sabi ko. Tapos nung in-schedule na nila ako ng interview, yung foreigner, dalawa lang tinanong sa akin. Nagkataon na, yung tanong naman niya sa akin is trabaho ko. Ang tanong lang naman niya sa akin is, what is safety and security? Trabaho ko naman, sinagot ko lang din ng diretso. Walang paligoy-ligoy. Okay, congratulations. Sabi niya sa akin, good luck. Ayun na, nag-ano na yung ano ko, yung papel ko para sa trainee, para sa SOLAS, Safety of Life at Sea, BSTC sa Subic Bay. Ang problema ko to, ito na. Kailangan ko ng 70 plus 1,000. para sa training, accommodation training sa IDES sa Subic Bay. Saan kaya ako kukuha nito? Nag-try ako sa mga kapatid, tsuhin, may mga pera. Lahat wala silang pera. Aburido ako, misis. Kinagat namin yung 15%. Wow, umutang kayo? Oo, umutang kami 15%. Umutang kami ni Mrs. ng less than 100 peso. Ay, 100,000. 15%? Diyos ko, ang bigat. So, nangyari noon, nag-training na ako sa Subic. Pagkatapos ng training ko ng Subic, on the process na rin yung seaman's book ko, yung passport, then yung US visa. On the process na lahat yun. Ginawa na lahat yun ng ano namin. So, nung ano na, okay na lahat yun. Naghihintay na lang ako ng schedule ko. Ito na naman yung isang pagsubok. Una kong schedule supposed to be sa Royal Caribbean, Brazil. Na-cancel. Sabi ko, may problema na ako. Minura na ako ng nautangan ko kasi wala na akong pagkakataon na makabayad eh. Oh. Sabi ko, pinapanalangin na lang namin ni Mrs. na delay ako ng mga 2 months. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, sana ko may kukuha ng pambayad nito. So, after noon, February, napanaginipan ni Mrs. na, pa, alis ka na daw. Panaginipan ko, sabi niya sa akin, alas 10 may tawag sa akin in the morning. Pinento niya sa akin ng morning din. Alas 10 may tawag na sa akin, please report immediately to Celebrity Cruise Ship Office. Punta ka agad ako sa bangkal, sa Avant-Garde sa Manila. Nag-report ako. Yun pala, signing of contract na. Oh, ayun. okay. Ito yung magandang kwento doon. Kumpleto na lahat, may signing of contract na. Kompleto na ako, ready to fly na. Meron akong flight detail. Oh. So ang flight na hindi ko makalimutan, Lufthansa bound to Vancouver, Canada. So ngayon, nagpaalam ako sa kuya ko na may sasakyan. Kuya, baka pwede mo naman ako ihatid bukas sa airport. Bakit? Saan ka punta? Punta akong Canada. Ganun yung ay ganun ba itong flight detail ko? Pinakita ko yung flight detail ko. Then, gabi yun, nagpaalam ako. Maghatid ako. Pero sabi ko kay Mrs., huwag yun na akong kasi, hatid kasi Pagdating ko doon sa bahay nila, dinaanan ko, alas 6 ng umaga, kasi yung flight ko alas 10. So, kailangan, first timer tayo, dapat maaga. Alas 10 ng tanghali, ay umaga. Umaga ang flight mo? Yes, alas 6, kailangan pupunta na kami ng airport. Oh. Kailangan mas maaga, kasi tayo first timer, inosente. So, yun, pagdating ko sa bahay nila, yung asawa lang niya, yung manager ngayon, yung asawa lang niya yung nandun. Ate, si kuya, wala, tulog pa. Akala ko ba ihatid ako? Hindi, di naman naniniwala eh. Oh my God. So, sabi ko dun sa bunso kong kapatid, Weng, kuhanan mo ako ng taxi. At saka bigyan mo na rin ako ng pamasahe para pupunta ako ng airport, sabi ko. Ginawa niya, kumuha ng taxi, sumabay na din. So pagdating ko ng airport, check-in ako kaagad. Sabi ko, Weng, uwi ka na. Sabi ko, ako na bahala dito. Check-in ako, may bit-bit din ako maliitang maliit lang. Pagdating ko sa airport, tinawagan ko si Mrs. Ma, nasa airport na ako. So, nakita ko na yung flight details ko, so sinundan ko lang naman nun. So happen na mayroon akong kamag-anak na nagtatrabaho sa airport. So di pa naniniwala. Saan punta mo? Punta ako Canada nung, pati yung flight details, parang lahat, Di ba kapaniwala? Nung nakita yung flight details, oo nga, Lufthansa, sige, samahan kita. Sinamahan ako.
Ayun, di tinawagan ko, ma, dito na ako, naka-check-in na ako. O, di, okay na. Pag alis ng eroplano, nananalangin ako, Diyos ko, kung saan mo ba ako dadalhin, ikaw na lang bahala sa akin. Kung nananaginip man lang ako, gisingin mo na ako ngayon. Wow. Sabi ko, kasi napaka-imposible eh. So, yun. Nung pag-take off ng eroplano, yung luha ko, sobrang di mo mamalayan. Totoo na. Oo. Tapos paglingon ko ng ganyan sa ano, kasi eksakto na nasa ano, window side ako. Paglingon ko ng ganyan sa baba, Diyos ko, kung ito na ba yung sign ng pag-angat ko is pag-angat na rin ng buhay ko. Wow. Thank you, Lord. Gagawin ko lahat kung anong mission ibibigay mo sa akin. So, yun. Ang pinananalangin ko na naman, Lord, pagdating ko sa Canada, anong gagawin ko doon? Yun na naman yung ano ko, yun na naman yung question ko sa sarili ko. Nananalangin lang ako. Pagdating ko naman sa Canada, bound to, ano kami muna, Korea. Ay, Guam. Guam to, ano dan, Canada. Marami kaming ano eh, ano. Pagdating ko sa Canada, di sunod-sunod ka lang sa, ano, bababa. Oh. Sabi ko, para kang ano dun, syempre, maliit ako. May nakita ko dun na matanda na Canadian, Ariel Biladera. Sabi niya, oh, pangalan ko yun ah. Sabi ko, di po na, sir, that's me. I'm Ariel. Let me give me your passport and kinuha niya. Then, kinuha niya yung ano ko, yung maleta ko. Eh, sabi ko, sir, no, it's okay. It's very light. Sabi ko, no, it's my job. Di, wow. May assistant ka. Oo. Dumaan kami sa immigration, kinuha lang yung papel ko, inano lang ako, ginanyan ko lang yung daliri ko doon, biometric, then okay na lahat. Okay sir, good luck. Then kinuha yung ano ko, then pagpasok ko, may pinuntahan kami sa sakyan, limousine. Wow. Then pinasakay ako sa likod. Then siya sa harap. VIP ka VIP, sabi ko, nananaginip pa rin ba ako? So pagdating namin doon sa ano, sa port ng Vancouver, di immigration, sinundo naman ako ng crew parser ng barko, babae na Grega. Iko, wow. Iko, tatangos ng ilong. Yung ganun, di ba? Dito yung ganun, di. Sabi naman sa akin ng mga fan doon, mga Pilipino, wow, sabi niya, good morning, paisano, yung ano, kababayan, good morning, welcome on board. Thank you. So yun, pagdating ko doon, pinag-ano na rin ako ng uniform ko, pinagpahinga, medical, then yun. Ang pinakamaganda naman na ginawa ng mga Filipino sa akin, pagdating ko doon, tinanong agad ako kung ano yung, may utang ba ako sa Pilipinas? Sabi ko, of course, meron. Ang ginawa nila, nag-ambag-abag sila na 100, mga Filipino doon, pinautang yun sa akin. Wow. Then babayaran ko na lang yun kapag nagkasweldo na ako. Para mabayaran mo na yung utang mo rito. Yes. So pagdating ko ng Juneau, Alaska, nagpadala na rin ako kay mama ng $2,000, more than, $2,000. Then sabi ko sa niya, ma, lahat ng utang ko bayaran mo. Then yung sobra nun, hati na kayo ni Mrs. Para may allowance ka at may allowance yung pamilya ko. Then yun na. Ito yung pinaka-the best. Interesting. Pag uwi ko, ang daming sumundo sa akin. Ano sabi mo na sinundo? Sabi ko, may sasakyan kayo ngayon na sumundo sa akin. Akala ko magtataksi lang ako. So yun naman, nakakatawa yun. So marami ka ng pamangkin, marami ka ng kamag-anak. So ang sa akin na nun, parang yung pera, since napakadaling hanapin sa barko, wala masyado value sa akin kung malimbawa. Pautang naman, magkano? Oh, bigay-bigay pa man. Naging Santa Claus ka. Santa Claus na ako, governor na ako that time. So, yun yung nakuha kong aral na huwag, actually, lagi ko yan ina-advise sa mga OFW. Okay. Na huwag ninyong gawin yun kasi nangyari yun sa akin. Oo. Can you consider that as a failure? Yung failure talaga yun. Napaka-failure ko yun kasi nung walang-wala na ako, wala akong malapitan eh. Nung after na nagkasakit ka na? Na nagkasakit ako, asan na yung mga binigyan ko? Wala lahat. Yes, naglaho na naman sila lahat. Makikita mo na lang yung tunay na tao sa'yo. Kahit na hindi mo binigyan, nandyan pa rin sa'yo. Pero yung mga ganun, mga kaibigan, yung mga ganyan, huwag masyado. Maganda rin na ma-experience mo yun, pero huwag masyado. Yung lagi ko sinasabi sa mga anak ko. Bigyan nyo ng value yung pera. Invest nyo. Kasi balang araw. Yeah. Wow.
Yun yung kwento ng buhay ko. Napakahirap. Pero napaka-ano din. Kasi yung opportunity to travel around Europe and United States is nangyari yun sa buhay. Then nabigyan ko rin naman na ng magandang buhay yung mga anak ko. Pag lumabas sila, may kanya-kanya silang sasakyan. Yan, sasakyan ng anak kong babae. Looking back, sir, looking back, na-imagine mo na all these things will happen from yung sa bundok na nag-harvest ka ng saging. Actually, sir, one time, nasa barko ako. Yung paglabas ko sa kwarto ko, siyempre, na-Americana ako eh. Ang uniform ko is Americana. May badge ako dito na security officer. Then name tag ako dito, Ariel Philippines Security. Yung paglabas mo na ganyan ang forma mo. Tapos, good morning, sir. Alam mo naman ang mga Americans, ang mga hugs, ang greetings. Then lahat sa UA, nagbibigay sa iyo ng kasi opisyal ka. Tapos, one time dumating ako sa duty free shop, may malaking salamin. Tumayo ako doon. Ikaw ba yan, Ariel? Paano ka naging ganyan despite yung buhay mo nung araw, isa kang magsasaka, isa kang ganito. Hindi yung magsasaka na kumbaga laborer ka lang. Laborer ka. Yes. Na, pinaka-bottom. Yes, pinaka-bottom. Sa klase ng mga farmer. Utusan ka lang, then ganun. Wow. Pero paano mo na-come up yun? Paano mo yun nalampasan? So, siguro, yun nga, napakalakas ng Sir, loob ko. Pag nababalik ka, iniiyakan mo yan. Oo. Minsan, kaya, minsan, ina-advise ko yung mga anak ko na alagaan nyo yung pera nyo para hindi kayo matulad ng nangyari sa. Baka di nyo kaya. I-overcome nyo. Sobrang hirap. Grabe. Nung bata ako, sir, naranasan ko nag-skip ng pagkain. Dahil walang makain. Ganun kami kahirap. At hindi ko yun ikinahihiya. Minsan, nangyayari pa noon, imbes na para magkaroon lang kami ng ilaw, yung sirang tsinelas, sunugin mo yun. Yung saging na bagong harvest, ilaga mo yun para may pagkain ka lang. And lahat yun nangyari sa akin. Kaya nung nagkaroon na ako ng kunting blessing kay Lord, inalagaan ko yung mama ko, binigay ko sa kanya yung pangangailangan. At yung nag-alaga sa akin, yung nag-take responsible sa akin doon sa Apayao nung nag-aral ako ng college, nilingon ko yun na hanggang ngayon. Kaya itinuring niya rin akong anak hanggang ngayon. Ganon yung sobrang hirap. Lahat yun, ang sinasabi ko sa kanila, kapag hindi ka marunong sa iyong pinanggalingan, mailap ang blessing sa iyo. At isa na rin na ipinagmamalaki nila ako. Kaya nga sa amin, yung mga taong naniniwala sa akin, lalo yung mga taong pumunta sa bahay namin, sila na yung tao na nagkikwento kasi hindi naman ako nagkikwento. Kasi ang kasabihan ko, let my success be my ayoko yung never din ako na nag-upload o kaya never ako na nag-aano diyan sa social media na ito yung picture ng ko yung more on marketing lang kami. Marketing lang. Opo. Okay. Kasi ayoko masyado kasi hindi lahat ng tao mai-interpret nila na mabuti yun. Sir, ano yung gusto mong sino si Ariel Ladera na maalala ng tao? Doon sa amin ba? Sa lahat ng pinagdaanan mo. Yun, ang Ariel Ladera na nakilala nila noon sa ngayon na si Ariel noon ay napaka adventurous, napakalakas ng loob. Kumbaga, lahat gustong gawin, lahat gustong alamin, lahat gustong subukan. Yun yung ako noon. Nang sabi ng mama ko noon, si Ariel, ayaw magpatalo. Yan yung bukang bibig ng mga kapatid ko. Yan si Ariel, ayaw magpatalo. Ang katwiran ko naman sa kanila, sinong taong gustong matalo? Di ba?
So, parang yun ako. Gusto ko talaga magawa ko lahat yung bagay. Yung walang bagay na hindi ko alam. Mapa sa farming, construction, business, fishing, or whatever, pwede ko yung gawin. At ngayon, sir, sa buhay mo, nanalo ka. Masasabi ko, yes, kasi lahat ng gusto ko, yung signs na nanalo ako, kasi pangarap ko mag-graduate yung anak ko sa college, papaaral ko sila, of course, yes, graduate na sila. Then yung mga bagay-bagay na material na gusto kong mabili, na noon hanggang pangarap lang, which is nabili ko naman na. Then yung pangarap ko, kasama ko si Mrs. na in our age, na 45 or 50 years old dapat, ano na kami, financial stable na kami. So yung mga wish ko na yun, yung mga pangarap ko nun, natupad ko naman na, so it's a big yes. Na I It's a win. big yes. Yes. Happy nanalo. ka, sir. Masaya Of course. ka. Oo. Then, ang ano na lang dyan, nagdadagdag na lang ako ng masaya kapag nakikita ko yung apo ng mga kapatid ko kasi wala pa akong direct na apo na para sa akin. Mga staff ko na masaya sila. Mga tao na nangangailangan na meron naman ako ni iambag. Yeah. Then, nakakapagbahagi na rin ako ng kunting tulong sa mga taong nangangailangan. So, andun na yung kumbaga, meron din kasi akong pagkatao na kahit para sa akin na lang, kahit para sa pamilya ko na lang, Ibibigay kung mo pa. nangangailangan ng tao, ibibigay ko pa. Meron akong ginagawang ganun na minsan nag-aaway kami ng asawa ko. Paano ba yan? Mas priority ba yan sa pamilya mo? Hayaan mo na, mama. May darating dyan. Laging positive lang ako. Which is, totoo yun. Kahit tanungin nyo si Mrs., nag-aaway kami yan that time. Dahil sa ugali ko na yun. Na inuuna ko pa yung ibang tao. Kaya nga lahat ng kapatid ko nandito. Nasa iyo na lahat. Part ng team mo. Sir, no, imagine mo, it's really a success story from a farm laborer, yung pinakamaliit na klase ng farmer. Ito ngayon, meron kang almost 100 staff sa business mo. Ang galing, sir. So, thank you sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, kahit anong gusto ko, anong pangarap natin, kapag hindi yan ipinagkaloob ng Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Then, yun nga. Sir, promote mo naman, sir, yung napakahaba ng discussion natin. Sir, promote mo naman yung Cagayan Pansiteria. Yes, Cagayan Pansiteria is a very authentic authentic recipe o foods dito sa Region 1. Okay. Not only in Urdaneta, in Pangasinan, but alam ko na sa Region 1 may taga La Union, may mga taga Tarlac, may mga taga somewhere in Region 1 na pumupunta dito. Then, ito kasi si Cagayan Pansiteria, masabi natin authentic kasi ito talagang sarili namin itong product from the raw Cagayan. materials from Cagayan na dinala ko dito sa Pangasinan. Pero ito yung product namin na sarili naming version ni Mrs. So, kung sino pa yung hindi nakapag-try dyan sa ano namin, sa product namin, meron kaming Urdaneta brands, dalawa kami doon brands. Meron sa kaming, MacArthur Highway, MacArthur Highway, saka Bypass. sa Bypass, Meron kaming Binalonan brands, may sa Rosales. Town Proper, Yes. and then dito Meron sa kaming Carmen Tayog Rosales, dito sa MacArthur, at Tayug. Tayog brands. Tayog branch. Yes. So, meron kami dyan. Kung gusto nyong i-google, i-ano nyo lang yung Cagayan Pansiteria and then ituturo niya na kayo kung saan na kayo dadalhin. Kung saan kayo malapit. Tuturo niya na kayo. And then, sa... May Facebook ba, sir? Meron. Page. Ang page natin is Cagayan Pansiteria. Cagayan Pansiteria sa Facebook. Ayan. Yes, page namin po yun. So, nandun po lahat. Yung mga views, reviews, mga nandun. Andun lahat. And then, of course, agribusiness, how it works. Paano ba kami nag-meet at paano ba kami ngayon magkasama? Ako kasi, since naging farmers president ako, pero hindi pa rin ako kontento doon. Okay. Hindi ako yung tao na hindi ako nakokontento doon sa na meron na sa akin. Okay. Laging nangangailangan Hunger pa rin for knowledge. Yes. Kumbaga ako, walang katapusan ang pag-aaral o pag-gain ng knowledge sa akin. So, ang ginawa ko,
nag-ako sa YouTube dyan, sa mga diversified, yung integrated and diversified farming. So, lagi ko nakikita doon si agribusiness, how it works. Sinundan ko siya. Okay. Nagustuhan ko lahat yung the way how it present. Napaka-professional. Wow, Napakagaling. thank you, sir. So, sabi ko, parang pwede rin ako dito. Sabi ko. So, yun. Tinry ko siya kinon. Tapos, so, yun. Nag-reply naman kaagad. So, ito kayo. Pinaunlakan yung aming invitation, yung pinagpunta dito. Sabi ko. Thank you, sir. Thank you so much. At napakadaming matututunan yung audience. Yes. Diba, ikaw sabi mo, nagpo-pick up ka. Ngayon, ikaw maraming ibibigay sa kanila na information. Thank you. 41. Sa lahat ng mga guests namin dito sa Cagayan Panserteria, all over Region 1 or kahit saan man dyan, thank you very much dahil alam ko, tinatangkilik nyo ang Cagayan Panserteria product. I will promise you na gagawin pa namin yung best namin at kung ano man ang suggestion nyo, willing kami na pakinggan yun at talagang i-ano pa namin yung Cagayan Panserteria. At huwag kayong mag-alala, kung may kakayahan kami, ikalat namin yan dito Yes, sa sir. Pangasinan or Region 1. Kasi alam ko marami nagre-request sa amin ng mga brands. Oo. Sir, meron lang akong bibigay sa iyo. Uy, thank you very much. Agribusiness. Thank you. At meron akong bibigay sa iyo na Organic. Himalayan salt. Ayan, Papicture naman ako. Para sa sarili mong pagkain sa Ikaw na lang, bahay. yung cellphone mo na lang. Yes, ako. And syempre, bigyan kita ng organic to, yung BioN. Alam mo na to, lagi kong minimension to, sir. Opo. So, Actually, nabasa ko nga yung ano mo dun. Sabi ko, saan ba gaganapin ito? Yung ano na yun? sa Seminar. Centris, sa September 28 po yun. Kaya nga. At ayun, andun sila BioN, andun sila Amo, yan. Maraming Saan marami. gaganapin yun, sir? Sa ano po, EDSA corner Quezon Avenue, Quezon City. Ayan, so sir, 5 ganito, 1 hektaryang palayan. Wow! Seed coating. 'Di ba yung binabad yung seed, yung 20 kilos, o i-coat mo siya before Isabog. sabog sa binian or direct seeding. So, ano to? 4 hectares. Wow! Grabe naman. Marami tayong matutulungan dyan. Apo. Oo. Thank you. Sir, thank you so much. Yung ano rin, may bibigay kayo rin namin. Okay. Yun lang, yung pansit natin. Yes, sir. Ito na. Ito na. So, pagpasensyahan nyo na yung ano namin. Opo. Ayan. Thank you so much, sir. Thank you. Ang sarap ng pagkain. Ito yung Dalo ano. po kayo. Kain Ano to? po kayo dito. Ito yung Shanghai din. Bahala na kayo magbalot doon. Marami naman mga wrappers sa mga ano dyan. Kayo nang Ayan. bahala. So lahat ng mga taga-Rosales dyan, yung mga kabatch ko, no? Kasi dito ako nag-graduate ng high school. Kain kayo dito, 7-Eleven lang. Ayan. Thank you, sir. Thank you so much. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.